There are 4 people that we need to forgive always in our life. Sino po itong 4 na tao na dapat nating patawarin sa ating buhay? First, your parents. Patawarin mo ang iyong mga magulang. Buhay man sila o pumanaw na. Patawarin mo ang iyong mga magulang sa lahat ng kasalanan nila. Hindi naman po perpekto mga magulang natin. Kahit naman ikaw, hindi ka naman perpekto, hindi po ba? Unawain mo ang iyong mga magulang. Hindi naman kasi nila alam ang kanilang ginagawa. But they are doing their best. Kahit na hindi sila nag-aral kung paano maging magulang, sinubukan nila, ginawa nilang makakaya nila para maibigay kung anong kailangan mo, para mahalin ka. Magpasalamat ka sa kung ano ang binigay at pinakita ng iyong magulang sa iyo. Yan lang ang kaya nila. Maniwala ka, binigay nila yung makakaya nila para sa iyo. But second, forgive your partner. Asawa mo man, kaibigan mo man, katrabaho mo man, mga kasama mong naglilingkod sa church. Tandaan nyo din po that nobody is perfect. Hindi po aasenso ang buhay nyo kung nabubuhay pa rin kayo sa nakalipas. Past is past. Maniwala ka ng tao nagbabago. Kung man naging masama siya, kung meron man siyang nagawang pagkakamali, ang tao matututo din yan. Ang tao ay merong pagnanasa na baguhin pa rin ang kanyang sarili. Third, forgive yourself. Ang pagkakamali mo, sana maunawaan mo ng iyong pagkakamali ay aral sa iyong buhay. Wala naman po nagtatagumpay na hindi nagkakamali. The more mistakes you make, the more learnings and more wisdom you have. Ang pagkakamali mo ay ang daan tungo sa iyong pag-asenso. Magkaiba ka noon at ngayon. Unawain mo yan. Hindi na ikaw yung noon. Yung ngayon, bago ng tao yan. At naisin mo, na-improve mo pa, ayusin mo, gawin mo pang mas mabuti ang iyong pagkatao. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Pero ang pinakamaganda, ikumpara mo ang iyong sarili kung sino ka ba dati. Always strive to be better today than yesterday. Amen? And fourth and last, forgive God. Minsan yung mga iba, may sakit ng loob sa Diyos. Tinatanong, Lord, bakit ganito naman ang buhay ko? Bakit ang hirap ng aking mga pinagdadaanan? Mga kapatid, lahat na binibigay ng Diyos sa iyo may dahilan. Kahit na yung iyong pagsubok, parte yan ng kanyang plano. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Nakasulat sa Biblia na lahat ng plano niya ay para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating ikasasama. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ating pag-unlad, para maging mabunga ang iyong buhay. Tandaan niyo po ito. Pag binibigyan ka ng mabigat na pagsubok ng Diyos, binibigyan ka din niya ng mas maraming grasya. Habang may sama ka ng loob sa Diyos, magiging mas mahirap ang iyong buhay. Forgive God and remember always, God loves you. Para maibsan yung galit mo sa iyong puso, ulit-ulitin mo yon, sabihin mo yon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Why should we love those who hurt us? Because if you won't love, your life won't be beautiful. As Saint Augustine says, love is the beauty of the soul. Love is the pleasantness of our spirits. Hindi ka talaga magiging masaya sa buhay kung hindi ka nagmamahal. Diba? Yung mga in love, pansinin niyo sila, gumaganda sila. Yung mga nagmamahal, nagiging maliksi sila. May gana sila araw-araw. At kapag nagmamahal ka, tandaan mo ito, makakakita ka ng mabuti at maganda doon sa taong minamahal mo kahit na yan may pagkukulang. Lahat ng mga tao sa buhay natin
Kahit na mahirap na pakitunguan yan, mayroon tinuturo sa'yo yan. Kung mayroon nag-iinis sa iyo, tinuturuan kang magpasensya. Kung may nag-iwan sa iyo, tinuturuan kang tumayo sa dalawa mong paa. Kung ginagalit ka ng isang tao, tinuturuan ka na umunawa at umintindi. Kung may kinatatakutan ka, tinuturuan ka na maging matapang. Kung mayroong pasaway at nilalabanan ka, tinuturuan ka lang niya na sumuko ka palagi sa Diyos. Kung may kinamumuhian ka, tinuturuan ka niyan na magmahal ka ng tunay. Mga kapatid, lahat ng mga tao na dinadala ng Diyos, nilalapit ng Diyos sa atin, meron siyang mabuting dahilan. God has always a good reason for bringing these people close to us. Hindi ilalagay ng Diyos sa isang tao sa buhay mo na hindi naman siya makakatulong para sa iyong paglago. Hindi po ba? God puts difficult people in our lives so that we can grow. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Itong mga mahahalagang aral galing sa Diyos. Huwag kang hihingi ng tawad sa mga nakasakit sa iyo. Kung ikaw ang nakasakit sa iba, doon ka lang humingi ng tawad sa kanila. May mas mabuti pang pwedeng gawin kaysa sa paghingi ng tawad doon sa mga nakasakit sa iyo. Gusto mong magpakumbaba, pero una, manatili ka pa ring matatag at malakas. Huwag kang magiging lampa, kung hindi aapak-apakan ka nila. Pangalawa, palagi ka pa ring magpatawad. Hindi kahinaan yan. Ang taong nagpapatawad ay tunay na malakas. Amen? At pangatlo, palagi kang magmahal dyan sa taong nakasakit sa iyo. Kasi pag pinipili mong magmahal, magiging mas masaya at mas maganda ang iyong buhay. My dear friends, I want you to remember this. A man who says sorry when he is wrong is humble. A man who says sorry when he is unsure is wise. But a man who says sorry when they are right is called a husband. Hindi po ba? Tama po yan? Sino po ang mga guilty sa inyo? Mister ang tawag mo sa isang tao kapag humihingi ito ng tawad kahit na tama naman siya. Marami pong ganyan. Amen? But joking aside, if someone says sorry to those who hurt them, they are a fool. Di po ba kahibangan ang paghingi ng tawad sa mga taong nakasakit sa iyo? Ikaw na nga ang sinaktan. Ikaw pa ang hihingi ng tawad? My dear friends, never apologize to people who hurt you. Jesus never asked us to apologize to people who hurt us. There is a better way. When people hurt us, when people belittle us, when people treat us badly. Malinaw po ang inuutos ng ating Panginoon. Anong sabi niya na dapat gawin natin pag meron tayong kaaway, pag meron taong nakasakit sa atin? Number 1, we must love our enemies. Number 2, do good to those who hurt you. Number 3, bless those who curse you. And number 4, pray for those who mistreat you. Wala pong sinasabi si Jesus na humingi tayo ng tawad sa mga nakasakit sa atin. Pero ang dami sa atin, hindi po ba? Yan ang palaging ginagawa. Pinagpalit ka na nga ng asawa mo sa iba. Pero dahil ayaw mo siyang umalis, ayaw mo maging broken family kayo, lumuluhod ka pa sa harapan niya, nagpapasorry ka sa kung ano man pagkukulang o kasalanan mo. Ikaw na nga ang siniraan nitong kapitbahay mo. Para tumigil siya, ikaw pang pumunta sa kanya,
kinausap mo, nagpapasorry ka sa kanya. Ang anak mo na nga ang nagrebelde, ang naging pasaway, ang lumayas sa bahay. Pero tinetext mo siya, minemessage mo siya, nagpapasorry ka sa kanya. Mga kapatid, huwag po kayong hihingi ng tawad sa mga nakasakit sa inyo. Dahil hindi po ito nakakatulong sa kanila at sa iyo. Paano mo malalaman ang katotohanan tungkol sa isang tao? Dahil sa tingin ko po, concern natin lahat yan. Gusto natin malaman ang katotohanan sa ugali at pagkatao ng ibang tao. Napakarami po kasi na nagme-message din sa akin, nagtatanong, Father, paano ko malalaman na totoo itong nanliligaw sa akin, na talagang mahal niya ako? Father, paano ko malalaman na hindi na ako lolokohin ulit ng aking asawa? Ilang beses na po kasi nagloko. How can I know that he is sincere and true? Na ako lang talaga daw ang kanyang mahal. Father, paano ko pagkakatiwalaan ulit itong aking anak na nagbisyo? Truth is our concern. Most importantly, the truth about other people, who they are. And I think it is not enough to believe their words. Hindi sapat yung maniwala ka sa sinasabi ng ibang tao. Dahil minsan nga, pag nanggaling pa sa kanya, nakakapagduda. Halimbawa, anong mararamdaman mo kung lalapitan ka ng kakumari mo? Sasabihan ka, Mars, ang ganda ko, no? Biglang tataas yung kilay mo. Hindi sapat yung salita para paniwalaan yung katotohanan tungkol sa ibang tao. Kaya ang tanong, ano pa ang kailangan natin para masabi natin ito yung totoo tungkol sa kanya? May tatlong bagay po tayo na dapat din tignan. Una, personal history. Track record. Yung nakaraan niyang ugali o ginawa. Hindi niyo po napansin, pag kayo po ay papasok sa isang kumpanya, isa po nire-require ay yung pong record galing sa eskwela. Transcript of record. Pag nakita ng kumpanya, pag nakita ng manager, puro 75 yung grado mo. Magmula grade 1 hanggang college ka. Sasabihin ba ng boss, magaling ito? Magaling ito, hire nyo agad ito. Hindi po, di ba? Kasi nakita mo pa lang dun sa kanyang listahan, sa kanyang record, kulelat siya. Mahina siya. Pero kahit na mahina yan, makikita mo naman yung GMRC niya, 95. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit mahina yan dito sa ulo, malakas naman yan dito sa puso. Mabait yan, maaasahan yan, mapagkakatiwalaan yan. Bakit? Kasi nakita mo yung kanyang history, yung kanyang nakaraan, yung kanyang naging ugali. Tingnan mo kung ano yung pattern of behavior. Doon pa lang, alam mo na kung ano yung katotohanan sa kanya. Okay lang po kung minsan ang isang lalaki magkakamali. Minsan, siya'y nakapagbabae. Pero naman, kung hindi lang minsan, 2 beses, 3 beses, bago pa niyan, makikita mo, bago pa lang sila nagsama ng kanyang asawa, napakarami na niyang girlfriend, palipat-lipat. Anong ibig sabihin nun? Tapat siya? Doon pa lang sa nakaraan niya, lilitaw na kung ano yung katotohanan. Kung gusto mong malaman ang katotohanan sa isang tao, tingnan mo kung ano yung nagawa niya. Pero pangalawa, kung gusto mo rin malaman ang katotohanan tungkol sa isang tao, tingnan mo din yung mga kaibigan niya. Di po ba meron tayong kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Hindi nalalayo yung ating ugali sa ating mga kasama. Our friends are our extension of who we are. Hindi ka naman makikisama sa mga kontra sa'yo. Kaya nga nakikisama ka sa kanila
Dahil yung kanilang hilig, hilig mo din. Dahil kamukha mo silang mag-isip, kamukha mo sila magsalita, kaugali mo sila. Kaya nga po, yung kasabihan, totoo birds of the same feather flock together. Kung nahihirapan ka sa pagkilatis tungkol sa isang tao, kilatisin mo, alamin mo kung sino yung mga panay at palagi niyang kasama. Kakita mo, ay, mga manginginom pala, mga lasinggo. Mahilig palang nagsasabong. Mga marites pala, ang hilig niyang kasama. Ano po yung marites? Mga chismoso, chismosa. Pag palagi mong kasama mga chismosa, sino ka? Hindi chismosa ka din, di ba? Kaya nga palagi kang lumalapit sa kanya, hilig mo din, ikaw yun. Tingnan mo kung sino yung palagi niyang kasama. Ayan ang totoo tungkol sa kanyang ugali at pagkatao. Pangatlo, malalaman mo din ang katotohanan sa pagkatao ng isang tao kung susubukan mo ito. Kung ipapadaan mo ito sa malaking problema. Narinig nyo na po yung salitang sincere? Sincere yan. Totoo yan. Pero alam nyo po kung saan nanggaling yung salitang sincere? Galing po ito sa salitang Latin. Dalawang salita. Sine, sera. Sine, ibig po sabihin, wala. Without. Sera, ibig sabihin, wax. Kandila. Noong pong unang panahon ng mga Romano, pag gumagawa po sila ng estatwa, madalas po nagkrak-krak. At pag nagkrak, yung pong marble o yung bato, back to zero na naman po. Gagawa na naman sila ng bagong eskultura. So, malaking lugi, malaking pagod, sayang. Ginagawa po, yung mga hindi mapagkakatiwalaan na sculptor, kukuha po sila ng kandila at papatakan nila yung pong nag-crack para makita mo na malinis, makita mo perpekto. Anong ibig sabihin po ng sincere? Pag natunaw yan, pag nawala yan, lilitaw yung imperfection ng estatwa. Lilitaw yung crack, lilitaw yung pangit. Yan ang ibig sabihin ng sincere. Pag wala na yung maskara, pag wala na yung nagtatakip at nakikita mo na yung pangit o yung masama. Hindi lilitaw ang totoong ugali ng isang tao kung hindi ito dadaan sa init ng problema. Bakit po minsan sa mga mag-asawa, napakarami yung naghihiwalay? Kasi hindi po sila sincere. Anong ibig ko sabihin? Palagi po sila naglalagay ng maskara. Pag nawala na yung maskara, nawala na yung kandila, na-expose na yung imperfection, yung kasamaan ng bawat isa, hindi na nila matanggap, hindi na nila kayang mahalin. Kaya doon po sila naghihiwalay. Ang problema po kasi sa mga mag-asawa, palagi pinag-uusapan nila puro maganda. Saan sila mag-honeymoon? Anong klaseng bahay ang papatayo nila? That's well and good. Wala pong problema doon. Napakaganda. Pero ang tanong, pinag-uusapan ba nila kung magkakaroon sila ng problema? Isa po pag ako ay nag-investigate, sinasabi ko po sa mga kinakasal niya, paano kung darating sa punto ng iyong pagsasama, malalaman nyo hindi pala kayo pwedeng magkaroon ng anak? Di po nila pinag-uusapan yun. Di naman pinag-uusapan ng mag-asawa, di ba? Paano kung darating na tayo ay malulubog sa utang? Paano kung darating sa buhay natin magkakasakit ang isa at wala tayong trabaho? Kaya nga pag lumitaw yung problema, ayun, lilitaw din ang totoong ugali ng bawat isa. Kulang pala sa pasensya. Kulang pala sa respeto. Kulang pala sa tiyaga. Lilitaw lang ang katotohanan pag aalisin mo na yung nagtatakip dun sa imperfection, dun sa masama na ugali. Ngayon, ito po ang last kong tanong. Pag nakita mo at nalaman ang katotohanan tungkol sa Kanya, kaya mo pa kaya siyang tanggapin at mahalin? Kahit na makita mo yung pangit niyang ugali, yung kanyang pagkukulang, nalaman mo ang kanyang kasalanan, can you still accept and love that person? Pag kaya mong tanggapin
pag kaya mong yakapin, pag kaya mong mahalin yung ibang tao, kahit na nakita mo yung katotohanan, masama pala yung ugali niya, banal ka at kamukha mo ang Diyos. Kamukha mo si Jesus. Kasi ganyan ang ating Panginoon, hindi po ba? Alam niya ang katotohanan ng ating pagkatao. Alam niya yung mga kasamaan natin. Alam niya yung pangit natin ugali. But Jesus never stop accepting and loving and forgiving us.